1 milyon at kalahati. Sa pagtumba ni Sol Aguila, totoo bang Metro San? Matatag na puno si Sol. Kaya kailangan putulin ng mga sanga para wala ng kakompetensya ang Violet Spear. Hindi na problema ng grupo ko yan. Dahil mahina na ang grupo ni Sol. Huwag na natin pag-usapan yan. Uminom na lang tayo. For the devil. Sandali lang. For the devil! Tatundaan, Libo. Para saan to? Di naman mayayari si Sol kung hindi nagtiwala sa'yo. Si Judas nga binayaran. Ano ba iniisip mo? Ting, may problema pa tayo. Hindi ang mga sanga, kundi ang mga usbong. Lahat na nalalaman ni Sol ay naituro sa kanya. Baka nahigitan pa. Ang kwento nga sa akin ni Sol, bata pa ay pakikinabangan na. Hindi ko pa siya nakikita. Pero sabi ng ilan, buhay ang damdamin, buhay ang puso. Pero kasing lamig at kasing tigas ng bato. Ang bansag nga ng ilan sa kanya, batong buhay. Dito, anak, ang kapangyarihan ay binubuo ng 3 bagay. Tingga, bakal, at bato. Pusong bato. Replica of the old Wild West. The law of the gun flourished over the metropolis following the death of Soler Matias, better known as Sol Aguila. Allegedly the leader of the biggest and most organized criminal syndicate in the country, the Metro Sun. Matias or Aguila was killed in what authorities believe was a rub-out. It was allegedly financed by a rival syndicate group trying to wrest control of illegal business operations. Police said that the death of Sol Matias created a power vacuum in the underworld.
That triggered off a territorial struggle among criminal elements, which claimed a total of 19 lives as of today. Sandali lang, Brad. Konting katanungan lang. Sandali lang po. Konting atras po tayo. Atras lang. Sir, Atras po. bilang Atras number lang one konti. crime buster ng Atras, bansa, matagal po bang ma-neutralize ang bigla ang laganap ng krimen? I'm really very sorry. I cannot answer that right now. Isang bagay lamang ang tinitiyak ko sa inyo at sa mga mamamayan. Gagawin namin ang lahat para matigil ang kriminalidad na ito sa lalong madaling panahon. Santos, meron ba tayong naka-schedule na press conference? Wala ko, Senator. Sir, dapat dyan yung mga ambush interview yung ganyan, hindi natin pinapayagan dito. Okay lang sa akin yun eh. Total, wala naman tayong tinatago sa kanila eh. Ang importante, huwag nilang babaluktutin ang anumang impormasyon binibigyan natin sa kanila. Kaya na. Excuse me, Senator. Senator Silva, noon po ay napatunayan ninyo ang involvement ng ilang mga corrupt government officials sa organized crime. Wala kaya silang kinalaman sa nangyayari ngayon? Wala pa tayong sapat na pruweba tungkol dyan. Pero ang nangyayari ngayon, ang nagaganap ay isang labanan ng mga organisadong kriminal. At ang pinag-aawayan nila ay ang kapangyarihan na iniwanan ni Sol Aguila. At sa tingin ko, yan ay aabot sa hindi mabuti. Sir, bakit hindi nyo nalang hayaan magubusan sila para matapos na? Hindi maaaring ganoon. Sapagkat maraming mamamayan ng mga inosente at walang kinalaman ang madadamay. Sir, mukhang mas mabigat ang kalaban nyo ngayon. Hindi ho ba kayo nababahala? Of course not. No. Senator, ano po bang plano o paraan ang gagawin nyo para masugpo ito? Ito si Ed Roman. He specializes in syndicate infiltration. Alam ba ninyo kung bakit gumugulo? Dahil sa paglalaban-laban ng mga sindikato para makuha ang trono ng Metro San. Nakala nila ay humina na dahil sa pagkamatay ni Sol Aguila. Fred Adriano, leader ng Eskwala Gang, gun running, smuggling, gun for hire. At maaaring sila rin ang tumira kay Sol. Pero, hinarki na lang. Ang alamin natin ay kung sino ang kumontrata sa kanila. Hindi sila basta-basta babangga sa Metro San. Knowing that Metro San is the biggest crime syndicate in the country. Tiyak na malaki din sila. Mas mabigat pagka gumante ang Metro San. Dahil alam naman natin kung gaano ka-impluensya ang grupong yan. In the meantime, hihintayin na lamang natin ang report at findings ng Task Force Gambit ni Ed Roman. I believe that's about all, gentlemen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa inyong lahat na hindi pa nalalaman kung ano ang tunay na layunin ng ating pagkikita ngayong gabi, ay iyaharap ko na sa inyong lahat. Ang tao na siyang sentro ng ating pagtitipon ngayong gabi, ang tao na siyang pinakakarapat dapat na pumalit kay Sol Aguila, si Sir Corteza! Maraming salamat sa pagtanggap niyo sa akin. Dapat sana yung magsaya ako. Matuwa. Pero mas nalulungkot ako. Dahil wala na sa atin si Sol Aguila. Naalala ko tuloy ang sabi sa akin. Ang mga taong lumilipad ng diretsyo, mapagkumbaba, ay mas tumatagal sa mundong ginagalawan natin. Di tulad ng sakit
kahaman sa isang iglap. Nawawala, parang bula. Ayokong mawala, Metro-san. Gusto kong makasama kita sa pagunlad ng isang bagong Metro-san. Mabuhay si Seth Corteza! Hi, Dad. Oh, May panibago ho bang problema? wala naman. Ano? Napasagsag ka? Well, okay naman sa school, kaya lang, Dad. I need to go out tonight. May pupuntahan kasi akong party eh. And you need my permission? No, I need money. Alam ko namang papayagan mo ko. Alam mo naman, I had sleepless nights studying very hard for my midterm exams. And I need a break, right? Oh, tama na. Tama na yung mga papiti-piti mo. Magkano ba kailangan mo? Okay. O yan. Pwede na ba yan? Thank you, Dad. Teka muna, sandali. May kailangan ka pa. What? You need a bodyguard. Alam mo na, masyadong delikado ngayon ang panahon. Ano bang problema? Routine check-up lang ko. May report kasi sa amin ng kidnap for ransom. Si Sergeant Belen ako, ng Philippine Marines. Ganun ba? Siya. Si Sofia Silva, anak ni Senator Silva. Pwede mo makita ng ID. Ano ba? Bakit niyo ba sa binaril? Hiya! Ano ba? Ano ba nangyari dito, Chief? Konting aksidente lang ho to, sir. Kailangan yung tulong? Hindi na ho. Sigurado kayong ayaw niyong tulungan namin kayo, ha? Okay na ho. Kaya na ho namin to. Sigurado ho kayo, ha? Oo. Sige, boss. Kayong bahala. Tutuloy na kami. Walang kikilos pa sa kamay! Bawa! Luhod! Dali! Luhod! Tado to, ha? Ba't yung babae pinapatulan? Mga bakit! Babae hindi sinasaktan. Hi. Kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw sigurong nagdala sa akin dito, no? Thank you, ha? Yung driver mo nga pala, kumusta? Ah, si Mag Junior. Magaling na siya. Mabuti. May bisita ka. Daddy ko. Kumusta ka na, anak? Okay ka na ba? Yes, Daddy. Siya nga pala. Siya yung tumulong sa akin. Ah, siya ba? Maraming salamat sa iyo, iho. Napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Ano nga palang pangalan mo? Jay Sanchez, ho. Paano ho? Tutuloy na ho ako. Bakit ka naman nagmamadali? May lakad ka ba? May kausap pa ho kasi ako eh. Bueno, hindi na kita pipigilan. Eto ang tarjeta ko. Kung sakali magkakaproblema ka, tawagan mo lamang ako. Salamat ho. Ikaw naman pala.
paano ka namin makukontak kung sakasakali? Isusulat ko na lang ako. May I? Sana, iho. Paggaling ni Pia, lumabas tayo at mag-dinner. Type mo ba tong place na to? Oo. Ikaw? Okay lang. Jay, asan nga pala ang mga magulang mo? Nasa Amerika na ako. Ako na lang ho naiwan dito para mamahalan ng negosyo. Ano nga palang business nyo? Brokerage. Eh di lagi kang nasa pier. Ganun na nga. Di ba delikado doon, Dad? Dahil napabalitang napatay daw yung leader ng Metro Sun? Yun si Sol Aguila. Pero, tumahimik bigla eh. May palagay ako na pinalitan na siya. Masarap po itong in-order nyo. Hindi ba sinabi ko na sa iyo? This is one of the best places. Hey! Kilala kita. Oo, natatandaan ko. Madalas pa nga kita makita sa pier eh. And your name is? Jason. Jason Sanchez. Sanchez? Binibiro mo naman ako eh. Hindi Sanchez ang pangalan mo. Kilala kita. Baka nagkakamali lang kayo. Excuse me, Ah. sir, ma'am, we're sorry for bothering you. O, sige. Okay lang. Marami lang ho siguro na inom. I'm sure hindi siya si Jason Sanchez. Kilala ko siya. Eh, ano naman sa'yo? Nag-sales ka pa. Halika na. Jay, baka naman pwedeng magtanong-tanong ka naman sa pier kung sinong pumalit kay Sol Aguila. Sakaling malaman mo, pakisabi naman sa akin. Dad, hanggang dito ba naman? Jason is a simple businessman. Tsaka huwag mo na nga siyang isali sa mga crime-busting activities mo. Please, let's just talk about other things like going out after dinner. Right, Jay? Ikaw? Papayagan naman tayo ni Senator eh. Sir, di ba, Dad? Nako, talaga itong anak ko, hindi ka na nagsawa kahit kailan. Bakit bigla mo naman ako niyaya? Ang saya-saya pa naman ng party. Wala. Gusto ko lang magkausap tayo. Yung tayong dalawa lang. Wag mong sabihin, nagselos ka dun sa lalaking sumayaw sa akin kanina, no? Hindi. Siguro. Siguro nga nagsiselos ako. Aba, mister, hindi pa naman ako steady, May sasabihin sana ako sa iyo, Pia, eh, pero hindi ka magagalit. Ba't naman ako magagalit? Alam ko nung sasabihin mo sa akin. Ha? Alam mo? Eh di sasabihin mong, I love you, Pia. I love you very much. Di ba? Yun ang sasabihin mo sa akin. Nating magkasama, no? Swerte pa ba sa'yo yan? May gulo na nga. Uwi na tayo. Ay, teka, yung sasabihin mo sa akin. Mamaya ako nasasabihin. Sumabit si Reed Adriano. Kung nakuha si Sofia, mahahawakan na natin si Senator Silva. Ang mabigat niyan, lalo tayong hindi titigilan ni Silva ngayon. Dahil alam niya nakakabit sa akin ng Eskwela Group. Huwag mong sabihin pinababayaan na niya Metro Sun. Dahil lang sa mainit siya sa atin. Hindi. Malawag lang ang Metro sa kanilang operasyon. Dahil malinis magtrabaho. Parang nabuhay ulit si Sol. Siguro meron na silang bagong pinuno. Hayaan na muna natin ang Metro Sun. Mag-concentrate muna tayo kay Senator Silva. Siya nakakaharang sa atin. At saka kay Adriano. Mas maganda siguro. Pareho natin kunin ang makama. Para isang buhos na lang.
Sir, ito po ang current financial statement natin. Oh, kumaganda na ulit ang takbo natin, ha? Wala naman kaming nakikitang problema sa pamamaraang ginagawa mo sa pagpapatakbo ng negosyo, sir. Salamat naman. Ang para sa mga patong. Ayan. Ito naman, sir, ang program of operation ng kalaban natin. Marami silang parating ngayon, ha? Nakaka-apekto ito ng malakas sa atin. That's well covered, sir. As per your instruction. Naitip na yan kay Senator Silva. Bahala na silang kumontrol nun. Good. Umaasa akong hindi makakalabas na sa ating galing mga tip, gentlemen. Ayos na ang lahat. Ang hindi lang maganda ang pagkakasangkot mo sa gulo na hindi naman parte ng business. Napagkasundoan namin na huwag ka muna makipagkita kay Sofia Silva. Kahit hindi ka pa kilala ng ating kalaban, ay maaaring ikaw ay madamay kapag binanatan nila si Sofia. Para matigil yan, tutumba ko si Adriano. Okay? Mahirapan ka ba kung pagbibigyan mo kami? Kaya ka tinawag ni Sol ng batong buhay dahil matigas ang puso mo. Mukhang lumalambot ka na yata ngayon, ah. Mula nang mawala si Sol Aguila sa amin, ay tila yata nakakalimutan na ninyong gantimpalaan ang mga serbisyong ibinibigay namin sa inyo. Nagpunta na rin ang Violet Spear sa amin. At nagkaroon kami ng agreement na sila na magbibigay ng serbisyo sa amin. Mga panyero, sa ayaw nyo at sa gusto, ibabalik din kayo sa amin. Mga kaibigan, dinaramdam ko na sabihin sa inyo na sa susunod nating pagkikita ay kinakailangang dagdagan pa ninyo ang gantimpalang ibibigay ninyo sa amin. Maliwanag ba? Kontakin mo siya, Jano. Hello? Reed. Kailangan ka ng Violet Spear. Tataasan ang presyo mo. Sige. Pupuntahan ko siya. Ano ba maganda para sa birthday ko? Ayoko yan. Ano ba talaga gusto mo? Dami ko nang pinipili para sa'yo. Si Reed, mukhang seryoso na. Pinagsa-shopping pa. Wala kang magagawa. Umiibig.
Meron gusto pumatay sa akin. Halangin mo! Halangin mo! Oh! Reed, kumanta ka na. Alam mo, maikli ang pasensya ko. Si Chip naman, oh. Mabuti pa, pakanin mo na lang ako. Kanina pa ako gutom ng gutom. Pagkatapos, bigyan mo ako ng Yossi. Mukhang imported yan, eh. Saka, Yossi lang maubos sa'yo, hindi yan pasensya mo. Hindi ba, no? Kim, kunin mo nga yung merienda nito. Oo, sexy. Baka mamaya, hindi ko type kung papakain mo sa akin, ha? Chip show, tama ba yun? Ganda, ha? Palagay ko magugustuhan mo. Gutom na ako. Ngayon, kahit na gusto mo nang kumanta, tablado ka na. Disintunado ka naman kasi. Baka nyo. Muso! Labas mo! Kapag yung mabuti. Ano ba ngayon ang merienda mo? Masarap ka. Hoy, Negro. Gusto mo yun? Ha? Ano, pare? Anong gusto mo merienda? Hindi mo nga pala ako kilala. Ako nga pala si Seth Cortesa, ang batong buhay. Seth. Wala na yatang boss yung sang yan eh. Baka kailangan pa ng mikropono. Sandali ah. Seth, palagay ko galing sa bundok tong balugang to. Ayaw magsalita eh. Tipe. Sunog lang yan. Kaya negro. Mainit na ba? Hindi. Kumukulo lang tong langis. Sa'yo, nog-nog. May boses naman pala eh. Ba't nililihim? Diba? Ano, Michael Jackson? Kakanta ka na? Ha? Hindi! Kim. Sinulad. Wala na ako eh.
Wag! Tama na! Reed, pasensya ka na! Hindi ko na kaya to! Hindi pa rin nagbabago ang katawan ng darling ko, ha? Siyempre naman. O, halika na. Punta na tayo sa kwarto. Ikaw naman, apurado ka naman. Baka gusto mong umalis na ako dito. Kung gusto mo, dito ka na tumira eh. Sino yun? Siguro may babae ka doon, no? Wala. Wala naman akong inaasang bisita ngayon, ha? Teka, titignan ko. Adriano! Adriano! Sinasabi ko na nga ba eh. Pakulo lamang ni Senator Silva yan. Ibig niyang palabasin. Ang may kagagawan ay ang Metusan. Eh bakit naman niya gagawin yun? Siyempre, para magkaubusan tayo ng Metrosan. Unti-unti tayo mawawala para hindi na sila mahirapan. Hindi. Totoo na ito. May bago na silang pinuno. Siguradong ang anak ni Sol Aguila. Eh di yun ang targetin natin. Ang problema, hindi niya kilala kung ano itsura nun eh. Delikado. Ang mabuti pa, pumunta tayo sa Amerika. Para tayong namamana sa dilim eh. Di para ka na umamin na talagang kasabot ka rin. Ang mabuti pa ay ganito ang gagawin natin. Kunin nating lahat ang mga natitirang tauhan ng Eskwalagang at ipagpatuloy ang plano tungkol sa anak ni Senator Silva. Manmanan ng Metrosan at kontrolin ang operasyon nila. Good evening. This way, sir. Tignan mo nga naman ano. Hindi ko akalain na ganito pala mga tipo mong damit. Hindi ko naman sinabing susuotin ko ang mga yan. Mga antigo yan, kaya talagang mahal. Paiba ako. Buhay pa ba mga lola mo? Ha? Ano? Wala. Masyado ka, ha? Bike one. Si Alan to. Nandito si Sofia Silva. Hindi mo isusuot. Anong ginagawa natin dito? Eh, bibili ako niyan kasi gusto kong i-display sa kwarto ko. Talagang spoiled na nga talaga sa inyo. Pero, ayoko ng mga ganyan sa kwarto natin, ha? Ano? Ano ibig sabihin kwarto natin? Anong kwarto? Hindi. Ang sabi ko yung kwarto doon sa kabilang building. Tignan natin. Baka merong mga mas antik pa dyan. Ha?
Talagang ikaw bata ka. Napakatigas ng ulo mo. Alam mo ng delikado ang panahon. Lakad ka pa rin ng lakad. Tingnan mo, pati si Jay nadamay. Sir, mabigat nga akong problema eh. Nakapatay ako. Don't worry. Walang makakakilala sa'yo. Itatago ko ang identity mo. Sasabihin natin sa mga press releases na mga bodyguard ni Sofia nagtanggol sa kanya. Ayokong mapahamakan dahil sa amin. Salamat po, sir. Pero sagutin din ho ng konsensya ko eh. Alam ko, dahil bagito ka pa lamang at hindi ka pasanay. Isipin mo na lamang na nakapatay ka dahil sa pagtatanggol sa buhay ng aking anak at ng iyong sarili. Wala kang ginawang masama. Baka naman madala ka na sa pagsama sa akin. Huwag mo sabihin sa akin meron ka na naman planong maglakwatsa. Baka akala mo kung gaano kalaking grupo yung nagtangka sa buhay mo. Yan ang Eskwela Gang. Nakakabit ng violet spear. Hindi ba maaaring magtigil ka naman dito sa loob ng bahay? Ayokong makulong dito ba? It's very boring. Besides, mas safe pa nga ako ngayon dahil iisipin nila na hindi ako lalabas ng walang kumpletong security. Lagi ka lamang may katwiran. Kapag oras ko na, kahit nasaan ako, oras ko na. Tsaka ngayon pa ba ako matatakot? Meron na akong permanenteng security. Di ba, Jay? Ninenervous na tuloy si Jay sa iyo eh. Teka, paano ka nga pala natutong bumarel? Nagta-target shooting ako sa Antipolo. Huwag mo interviewin yan. Gabing-gabi na eh. Iho, umuwi ka na. Ipahatinda kita. Huwag na po, sir. Kaya ko na umuwi mag-isa eh. Salamat to. Pia, tutuloy na ako. Sige ho. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Table for two. We have a reservation. Ano yan? Order po nila. Sir, kalaban!
Mayor Veloso, it is a known fact that you were very close with Colonel Jock Manalo. Mayor, ano sa palagay niyo ang motibo sa pagkakapatay sa kanya? Noong pa man may mga death threats na siyang natatanggap mula sa mga leftists. Kaya palagay ko, sila may kagagawa nun. But, that is merely a presumption. Menang, Po. tignan mo nga kung sino yung nasa pinto. Opo. Mas kapanipaniwala ang bagong anggulong yan, Senador. Tiyak, magkasama si Pareño at Adriano sa grupong kalaban ng Metro San. Meron na ba kayong info tungkol sa bagong leader nila? Bata pa raw. Medyo mailap. Bukod sa tinatago pa ng barkada. Sir, may bisita po kayo. Magandang umaga Jay, ho. ikaw pala. Maupo kayo. Salamat ho. Ikaw mo na nga nang mainom si Jay, ha? Hi. Opo. Kumusta? Mabuti naman ho. Siya nga pala. Si Mr. Ed Roman. Kasama ko sa trabaho. Ed, si Jay. Siya ang sinasabi sa'yo. Napasyal ka. Malakad ho kami ni Pia. Gising na ho kaya siya. Saan ba lakad nyo? Alam mo naman yung anak ko, hindi na nagpapaalam sa akin yan. Doon lang ho sa farm namin. Kailangan maging extra careful kayo. Alam nyo naman ang panahon ngayon. Delikado. Huwag ho kayong maglala. Marami hong bantay sa farm. Bueno, excuse us ha. Meron lamang kami pag-uusapan ni Ed. Oo. Ed, yun nga palang tungkol sa mga criminal activities. Kailangan magkaroon tayo ng mas detalyadong impormasyon. Lalo-lalo na yan sa Metro San. Bigyan ninyo ako ng hanggang sa Makalawa, sir. Sigurado malalaman ko kung sino leader nila. Tayo. Kunin mo yung mga pasalubong ko. Doon, no? Opo, sir. Cecilia. Gusto ko kaya. Siya ba ang asawa mo? Akin na yan. Tukaw! Ganda mo naman, Ano dyan, o, buhatin nyo. Gusto ho. Mabuti ho. Teka ha, magpapahanda ako sa kusina ng makakain ninyo. Sana'y magustuhan nyo. Alam na alam ko kung anong gusto ng batang ito. Magtatagal ba kayo ng honeymoon nyo dito? Ha? Mamaya, ipapasyal ko kayo dito sa paligid para makita nyo naman ang mga tanim ko. Naku, magagandahan kayo. Tiyak mawiwili kayo dito. Alam mo, Pia, nung bata pa ako, tuwing summer dito ako nagbabakasyon. Tinutulungan ko si Lola na magdilig ng halaman. Sabi nga niya, malamig daw ang kamay ko eh. Tapos nung lumaki na ako, dito ako nagbabakasyon pag may problema. Teka, ilang babae na bang nadala mo dito? Wala pa. Ikaw lang. Talaga ha? Oo. Pero honestly, I'm beginning to love this place. Sana, makita din ito ni Daddy, no? Alam mo bang, wala nakakaramtong lugar nito kundi kami-kami lang. Dito ako nagpupunta pag gusto ko mag-isip. Gusto ko mapag-isa. Ba't nga pala Seth ang tawag sa'yo ng lola mo? Kasi nung malit ako, masyado na ako makulit. Palagi ako nang bubwisit. Kaya yun, next yan, Seth. As in, buisit. Di ba sabi mo, pag may problema ka, nagpupunta ka dito? Eh ngayon ba, may problema ka? Meron. Pia? Kung sabihin ko ba sa'yo, hindi
hindi talaga ako si Jason Sanchez eh. Magagalit ka. Magagalit ka ba? Ibig magpag-usap sa iyo. Kaya lamang he wants to talk to you. Alone. So, if you'll excuse me. Umalis ka na muna, Jay. Hindi na muna kita kakailanganin. Pero, Senator... Sige na. That's an order. Senator Silva, you will now come face to face with Metrozan's new leader, Seth Corteza. Ikaw si Seth Corteza? Tapatin mo ako, Corteza. Is this a trap? Ito na ba ang katapusan ko? Wala akong balak na masama sa inyo. Tulad din ang sinabi nyo. Wala kayong balak na masama sa akin. Paano ka nasuot sa ganitong klaseng buhay? Kalapitan ng tao. Kahirapan. Alam niyo, Senator, isang maglulupa lang ho ko nun. Kasakit ang nanay ko. Nangailangan ako ng pera pambili ng gamot. Nagnakaw ako dahil sa hindi ako sanay. Nahuli ako. Nakiusap ako sa mga humuli sa akin na kung maaari, makabili kami ng gamot at madala ko man lang sa nanay ko. Hindi sila pumayag. Kinulpi panganla ako noon. Ganun kalupit ang mundo, Senator. Mula noon, natuto na akong gumawa ng masama. Nagalit ako sa mundo. Doon ko unang nakilala si Tatay Sol. Doon niya ako linagay sa lugar na dapat kong kalagyan sa mundong ito. Doon ko nalaman, kapangyarihan ang kailangan ko. Kapangyarihan na sa kahit na papanong paraan, kailangan makuha. Si Pia, alam na ba niyang tunay mong pagkatao? Hindi pa ho, sir. Natatakot nga rin ako malaman niya. Dahil napamahal na rin sa akin ang anak niyo. Mahal ka ba niya? Pwede ba hong mamaya na natin pag-usapan yan? Let's go down to business. As I was saying, dahil sa kagusto ninyo na may pagiganti ang pagkamatay ni Sol Aguila, naapektuhan pati ang ating ekonomiya. Ang mga negosyante na natatakot na sila dahil sa paglaganap ng mga patayan, drug. Hindi ho kami involved dyan. We're not criminals. We're businessmen. And Senator,
Mula nang hawakan ko ang Metrosan, 80% ng negosyo namin ay naging legal. But you're still engaged in protection racket and smuggling, hindi ba? Hindi ko protection racket yan. Protection services ho yan. Senator, we get paid for our services sticking our necks out to save the lives or to protect the lives of big businessmen. Smuggling, nag-i-import lang ho kami, pero nagbabayad kami ng tax. Pero hindi kumpleto. Dahil natatakot sila sa inyo. Yan pang isang dahilan, Seth. Nakontrola na ninyo ang pagre-release ng mga raw commodities. Nakontrola na rin ninyo ang stock market. At dahil dyan, napakaraming tao nangawalan ng trabaho. Ang mga pabrika wala nang magawa. Alalahanin mo, yung kinuwento mo sa akin kanina, yung batang Cortesa na naghihirap, yan ngayon ang mga mahihirap. Yan ngayon ang mga taong nagnanakaw para ipagamot ang kanilang mga ina. Gusto mo bang ikaw ang pumapel doon sa mga taong gumulpi at umapi sa iyo nung araw? Hindi yung problema yun. I-order ko na mag-release ng mga commodities sa bodega at very reasonable prices, Senator. Ganyan ka ba kadali magdesisyon? Senator, I said at very reasonable prices. You mean to say, I too have to pay a price? But of course. What? We have a score to settle with CND, Violet Spear, and Mayor Biloso. And as far as your group is concerned, we would like to be untouchables. Trabaho namin ang pagsugpo sa kanila. Ba't hindi nyo kami subukan, Senator? Seth, you cannot solve a crime by doing another. Ang pagsugpo sa kanila ay hindi krimen para sa amin. It's just a part of business. Kailangan ho yun as a showcase of power para sa aming mga kadil. Isa pa ho, Senator. Makakatulong sa inyo. Do I have a choice? I don't think so. Ngayon ay alam ko na kung bakit kanila tinawag na batong buhay. You're too hard a stuff to crack. Nakukuha mo lahat ang gusto mo. Mabalik ko tayo kay Pia. Huwag mong sabihin sa akin na pati ang anak ko kasama sa business mo. Diyan tayo hindi magkakasundo. Hindi ho. Siya ho talagang dahilan kung bakit ako nakapag-usap sa inyo ngayon. I love you, daughter. Paano mo mabibigyan ng magandang buhay ang anak ko? Yan sa klase ng lifestyle mong yan? Yung hanap buhay mo? Hindi ako papayag na madamay sa iyong anak ko. I want my daughter to have a clean married life. Sa lalong madaling panahon, dahil sa pagpapakita namin ng kapangyarihan, makakapaglagay kami ng mga tao sa board of directors sa mga kumpanyang katil namin. Then, gagawa kami ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Tapos nun, Metrosan will be a legal business through and through. Then, I would like to ask your permission to marry your daughter. Maaari kang magbago. Pero paano mo maialis ang dating pagkakakilala sa iyo ng mga tao? We'll cross the bridge when we get there, Senator. Hoy, bawal ang manigarilyo dito ah. Bye-bye.
Sumama sa akin! Sakay! Ano ba? Agad ko! Agad! Ba! Dali! Dali! Naman sa pera! Doon! 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 Ikaw! Dali! Diba? Sige! Dito mo! Ito yan! Dali! Ha! 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 Sabay! Opo. Sandali lang po. Sir. Hello? Thank you, sir. So far, we've been successful. Okay. Pero mag-ingat lamang kayo. Huwag na huwag kayo magdadamay ng mga taong walang kinalaman. Okay? Sinisigurado ko sa inyo. At tungkol naman sa pangako ko sa inyo, eto magandang tip. Mark man ito ah. Jay? Hi, Wanda. Kanina ka pa ba dyan? Kanina lang. Si Pia. Nasa gym siya, may PE. Pero matatapos na rin yun. Alam ba niyang pupunta ka dito? Hindi. Surprise. Sasabihin ko na lang. Total, dadaan din naman ako dun sa gym eh. Please lang. Thank you. Bye! Maganda si Wanda, ah. Ligawan ko kaya? Oh. Bakit bigla ka nalungkot? Wala. Nainggit lang ako sa mga ito eh. Hindi kasi ako nagpag-aral. Bakit ka maiinggit? Eh, mas may pera ka sa mga yan. At saka, mas mahirap ang pinasok mo. Eskwelahan ng buhay. Top-notcher ka pa. Hi! Pawis na pawis ka. Oo nga eh. Sino siya? Pinsan ko. Si Tom. Tom Cruise. Hi.
Brad, pasindi. Thank you! Jet! Itakas mo si Sophia! Kami nang bahala dito! Sige na! Ikaw si Corteza? Jackpot! Wala na akong bahala! Jackpot! Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala si Corteza? Ano ka ba? Kausapin mo naman ako! Bakit hindi mo sa akin sinabi na ikaw pala si Corteza? Nakalayo sa amin sa Corteza. Harangin nyo. Plate number niya ay SPM 465. I repeat, SPM 465. Ano ba? Bakit napakasinungaling mo? Tama na. Bakit niloko mo ako? Loko! Niloko mo ako! Hindi mo sa akin sinabi na ikaw pala si Corteza! Ano ba? Ibaba mo! Ibaba mo na ako dito! Manloloko ka! Tumahimik ka, pwede ba? Ayoko na sa'yo! Manloloko ka! Napakasinungaling mo! Ano ba? Sinabi na ibaba mo na ako dito eh! Nagkaroon ng kaguluhan sa Universal Shopping Mall at may mga nakuhang sugatan ang mga awtoridad. Isa sa mga nabaril ang kumilala sa pinuno ng Metro Sun, ang pinakamalaking crime organization ng bansa. Napag-alaman na siya ay si Seth Corteza. Hello? Corteza? Congratulations. Binuenas ka. Pero may bili ng grupo. Mula daw ngayon, Magtago ka na sa saya ng girlfriend mo. Pagbutihin mo ang pagtatago. dahil sa susunod, hindi na raw kami papaltos. Ba't ako magtatago? Eh, kailangan magkita nga tayo. May sorpresa ako si bakla. 9 na pulgada to. Isusubo ko sa'yo. Papuputukin ko pa kung gusto mo. O ba't hindi ka na kumibo? Ah? Malulang ka na ba? Ha? Size 9 ka mo? Oo. 9mm. Ha? Pasasabugin kong pao mo.
Pia, pwede ba kitang makausap? I'm sorry, pero nagmamadali ako. Mahuhuli na ako sa date ko eh. Kanina pa nga siya naghihintay. Salamat. But I don't feel like accepting anything from you. Kaya pwede ba paraanin mo ako, Mr. Seth Corteza? Pia, gusto ko lang malaman mong mahal kita. Gusto ko ring malaman mo na ayaw na kitang makita kahit kailan. At kapag bumalik ka pa dito, ibibisto ko na kay Daddy kung sino ka. Pareho silang may tama ng baril. Pero ang isa pang kapuna-puna ay ang pagkabaril kay Mayor Veloso. Sabog ang kanyang batok. Ayon sa mga investigador, sa loob ng bunganga siya binaril. Police authorities believe that the killing was allegedly done by professionals. No one claimed they heard gunshots. His death could be traced to other world wars for supremacy. Mga kababayan, bago po tayo dumako sa ating pinakahihintay na bahagi, ang ating Grand Raffle Draw ay nais naming samantalahin ang pagkakataong ito upang ipakilala sa inyo ang taong nasa likod ng ating pagtitipong isinasagawa ngayon. Ang donor po ng ating grand prize na nakikita nyo dito sa stage ay walang iba kundi si Ginoong Ben Ocampo. Pasalubungan po natin siya ng isang masigabong palakpakan. Maraming salamat sa masigabong palakpakang binigay ninyo sa amin. At kinukongratulate ko po ang lahat ng mananalo sa raffle na ito. Sa mananalo, ang susi ay nasa loob na ng kotse. Pero bago ang lahat, bibigyan ko kayo ng isang malaking sorpresa. Magandang umaga po, Padre. Magandang umaga sa inyo, Mr. Ocampo. Para sa simbahan, Padre. Maraming salamat, anak. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat po. Pakiawin lahat ito. Padre, palain kayo ng Diyos. Ocampo! Pagpalain ka ng demonyo!
Sasamanda mo talaga. Humihinga pa eh. Patay ka na. Ngayon, tumba ka na. Bakit nyo nilihim sa akin na nagkausap na kayo, Dad? Sorry, Iha. Kung hindi ko man naipagtapat sa'yo ang lahat kagad. Pero yun naman ay sa kabutihan mo rin. Talaga namang ang balak namin, sabihin sa'yo ang lahat. Pag dumating ang tamang panahon. Can you ask him to come here, Dad? Yun lang pala eh. Hello? Esteban. Sino to? Si Corteza. Alam mo bang ikaw ang susunod kay Ocampo? Huwag mo akong takutan, Corteza. Solong-solo ko ng grupo ngayon. Kaya-kaya ko ng diskarte. At kukunin ko, pati ang Metro San. At ako magiging Panginoon niyo lahat. Ha? Ganun ba? Esteban Tostado? Oo, Tostado. Sige.
Corteza! Hindi naman tayo magkaaway. Wala naman akong atraso sa'yo ah. Hindi tayo magkalaban. Hindi kita papatayin agad. Corteza! Huwag mo na akong pahirapan! Patayin mo na lang ako! Si Judas nagpakamatay. Ba't hindi mo gayahin? Parang awa mo na. Patayin mo na ako. Patayin mo na ako. Ibang klase ka rin. Si Judas nang magpakamatay na tuluyan. Ikaw, pinabibilib mo ako. Siguro talaga kailangan buhay ka pa tinuto sa kanan. Masahol ka pa kay Judas. Dahil pati pagiging Panginoon, inambisyon mo. Siguro naman tapos na po ang lahat ng gulo. Dahil lahat ng papeles ng Eskwela Gang, CNB at Violet Spears ay sinurrender na po sa Metro San. Surrender ko naman po sa inyo. Pati na ang Metro San. Very good. Very good. Alam mo, Seth, itong matagal nang nakasisira sa ekonomiya ng ating bayan. At alam mo, siguro naman ngayon ay mababawasan ang kriminalidad. At magbabalik ng muli ang peace and order sa ating bayan. Yes, sir. Paano naman ho yung problema ko? Permission granted. Hindi na ho kami magtatagal. Oo, sige. Maraming salamat ho. Salamat din, iho. Ayan na siya. Ang susunod mong malaking problema. Seth, I'm sorry. Seth! Seth, pwede ka bang makausap? Seth! Ano ba, Seth? Alam mo naman ayaw na ayaw kong humihingi ng sorry. Ano ba? Hindi mo ba ako kakausapin? Seth! Please, kausapin mo naman ako. Naiinis na ako. Galit ka pa? Ha? Pumayag na si Papang magpakasal tayo. Gusto ko maraming anak. Uy, grabe ka. Siyempre, parang yung magdadala ng apelido natin. Diba? Sige. Sister! Ano ba? Dito ka lang. Dito para sa'yo. Dito ka lang. Ano ba ang ko? Sabi nang dito ka lang eh. Walkman, bilisan mo. Sumakay ka na. Walkman! Seth! Seth! Seth!
naman. Araw-araw ka na lamang bang ganyan? Mag-iisang buwan nang wala si Seta. Cheer up! Mabuti pa sumama ka sa aming mamasyal. Gusto mo mag-shopping tayo? O kaya manood tayo ng sine? O kaya kumain na lang tayo? Hindi, sige, kayo na lang.